Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2096, Celestial Remarkable Deployment Ministry. Umalis sa restaurant ang mga tao ni Linfang at Tiantay. Nagpalitan sila ng mga piraso ng impormasyon na nakuha nila doon. Hindi naman nagsisinungaling ang mga sismosa, walang kwenta. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa Qingshan City, ang mga estranghero lang na tulad nila ang hindi. Ang kaso ay talagang medyo simple. Ang Jing clan ay nilinlang si Jing Xiaoyu at ikinulong si Mo Chen. Nagsisinungaling sila at sinasabing sasali si Mo Chen sa deployment mine competition, ginawa nila itong parang isang perpektong pagkakataon para kay Mo Chen. Ngunit sa totoo lang, hindi nila intensyon na palayain si Mo Chen. Siya ay nasa itim na tore, tiyak na hindi na muling makikita ang langit. Isang grupo ng mga bastos. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Tantay, matuwid na galit na galit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kahit na hindi pa niya nakita si Mo Chen, iginagalang siya ng mga disipulo ni Tiantay bilang isang tagapagtatag, tulad ni Emperor Yu. Si Mo Chen ay isa sa dalawang tagapagtatag ng Tiantay, at lahat sila ay mga inapo. Mga kapatid, kilala mo ba ang apat na angkan? Tanong ni Linfang sa lahat. Siyempre, ikinulong ng Jing clan si Mo Chen. Sila ang pinakamalakas na angkan, na nalampasan ang Yu clan. Ang dalawang iba pang angkan, ang Luo clan at ang Hong clan, ay nagsanib kamay. Linfang, ano sa tingin mo? Sinabi ni Hao Qinglin kay Linfang. Hao Qinglin, magdala ng ilang tao sa Luo clan. Rou Exi, magdala ng ilang tao sa Hong clan. Pupunta kami ni Tantay sa Yu clan at tutulungan namin sila. Hao Qinglin, kung maaari, huwag umatake. Dalhin si Rou Exi, at pagkatapos ng kompetisyon, pupunta tayo sa deployment mine ng Jing clan at i-pressure sila. Mabagal na sabi ni Linfang. Nagulat ang lahat sa ideya niya. Sinabi ni Rou Exi, hindi ba ito magbubunga ng kabaligtaran ng nais na resulta kung makikipagtulungan tayo sa Jing clan? Paano natin mailigtas si Mo Chen sa ganoong paraan? Gusto ng apat na angkan na protektahan ang kanilang mga deployment minahan. Kung tutulungan natin sila, magiging masaya sila. Sa sandaling iyon, kapag ninakaw natin ang deployment mine mula sa Jing clan, pakakawalan siya ng Jing clan at titigil tayo. Hindi tatutol ang tatlo pang angkan. Kung hindi nila gagawin, pananatilihin namin ang deployment mine at hindi sila magiging masaya. Kung ang Jing clan ay hindi ginagalang ang kasunduan, ang tatlong iba pang mga angkan ay magsisimulang makipaglaban sa kanila at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pagkakataong iligtas si Mo Chen gamit ang ibang mga pamamaraan. Mahinahong sabi ni Linfang. Kung tutulungan natin ang Jing clan na nakawin ang lahat ng deployment mine, pakakawalan ba nila si Mo Chen? Tanong ni Ban Roo, hindi nila gagawin. Iniisip ng Jing clan na ang tatlong iba pang angkan ay mahina at tanga. Gusto lang namin silang tulungan na gawing perpekto ang mga bagay. Malakas ang Jing clan, kaya kung tutulungan natin silang manalo, hindi sila tatantanan, at ang mga team na napagkasunduan lang natin ay temporary lang, baka magbago sila minsan. Sabi ni Linfang, tumanggo ang lahat. Ang Jing clan ay makapangyarihan at labis na mapagmataas. Kung bibigyan nila ang Jing clan ng napapanahong tulong at tumalon sa bandwagon, walang pakialam ang Jing clan, gagamitin lang nila ito pansamantala. Dahil sa ganoon, maghiwalay na tayo. Manatiling nakikipag-ugnayan gamit ang Jade Talismans. Sabi ni Hao Qinglin. Sige. Naghiwalay silang lahat sa mga koponan at lumipat sa iba't ibang direksyon. Sabay na umalis sina Linfang at Tantay at bumalik sa Yu clan. Hindi niya akalain na babalik siya. Tantay, gaano ka kalakas ngayon? Tanong ni Linfang kay Tantay. Ilang taon na rin niyang hindi nakita si Tantay, wala na siyang oras para makipag-chat sa mga kaibigan niya. Hindi niya alam kung gaano sila naging matatag. Kailangang maunawaan iyon ni Linfang para masuri ang sitwasyon. Hehe, nang marinig ni Tantay si Linfang, ngumiti siya. Lalo siyang nagtiwala sa sarili. Sabi niya, ang Holy Scripture ng Celestial Evolution ay napakalakas. Akala ko noon ay hindi ako sapat, ngunit pagkatapos pag-aralan ang Holy Scripture ng Celestial Evolution, biglang nagbago ang aking pisikal na lakas. Nagagawa kong mapawi ang lakas sa perpektong paraan at ang lakas ko ngayon ay sumasabog. At saka, alam mo kung anong klaseng daw ang naiintindihan ko ngayon, strength daw. Siguro hindi ako mabilis, pero napakalakas ko sa pisikal. Confident na sabi ni Tantay. Ang mga dakilang talento ay dahan-daang umunlad sa kanyang mga tao. Matapos makilala si Linfang at ang iba pa, nagsimula siyang maging mas malakas. Dahil mayroon siyang impresyon na hindi ito sapat, patuloy siyang nag-aaral ng mabuti, hakbang-hakbang. Tumanggo si Linfang. Alam niyang eksperto si Tantay pagdating sa physical strength. Sa kanyang strength daw power, ang kanyang mga pag-atake ay malamang na lubhang mapanganib. Walang alinlangan si Linfang tungkol doon. Nailipat na rin niya ang sinaunang holy technique sa kanyang mga kaibigan. Kahit na hindi nila ito direktang natanggap mula sa mga Saint Emperor, mas mabuti pa rin ito kaysa wala. Nang bumalik sila sa Yu clan, hinanap ni Linfang si Yuye. Nang makita niya si Tantay, nagulat si Yuye. Paano nagkaroon ng bagong kaibigan si Linfang? Napansin niyang nag-iisa lang siya sa barko. Linfang, sino ito? Isa sa aking mga kaibigan. Ang aking guro ay hindi lamang isang alagad. Tumisi si Linfang. Sa pagbanggit ng kanyang guro, kumislap ang magagandang mata ni Yuye. Kaya ang iyong guro ay nasa bayan din.
Nasa Godly Clouds siya. Kung gusto niya akong makita, hahanapin niya ako. Sagot ni Lin Feng. Lin Feng, nakababatang kapatid, huwag kalimutang sabihin sa iyong guro ang tungkol sa akin. Sa sandaling iyon, dumating si Yukon at masayang sinabi. Siyempre, sabi ni Lin Feng kay Yukon. Sa kanyang panig, may malalakas na cultivator, kabilang ang mga Great Emperor na may iba't ibang edad at talento. Maaaring may malaking pagkakaiba sa edad sa pagitan ng mga Great Emperor. Iyan ang disipulo ng dakilang iskolar. Tanong ng isang bagong tao, nakatingin kay Lin Feng na walang pakialam. Talaga, inukit ng kanyang guro ang anteng-anteng na iyon. Pinagpapawisan ako nito. Nakangiting sabi ni Yukon. Gaano kalakas? Kaya ang mga kakayahan ng deployment spell ni Lin Feng ay dapat ding hindi ka panipaniwala. Sabi ng taong iyon, nakangiting magalang kay Lin Feng. Nanatiling tahimik si Tantay. Hindi naman siya ganyan dati. Kahit impulsive pa rin siya, sa wakas natutunan na niya kung paano pigilan ang sarili. Nanatili lang siyang tahimik at malamig na ngumiti sa loob. Nakakatakot ang deployment spells ni Lin Feng, at ang mga taong iyon ay nangahas magsalita ng ganito sa harap niya. Ayos lang ako. Sabi ni Lin Feng, hindi pinansin ng mga ito at ngumiti ng walang tiwala. Okay, ikaw ay isang bata at namumukod tanging tao, at isang mataas na antas na emperador. Magaling talaga ang teacher mo. Nakangiting sabi ng isa pang lalaki. At ikaw, gaano ka kahusay pagdating sa deployment spells, kumpara kay Yulin? May iba pang tanong sa amusement. Kung ikukumpara kay Yulin, marami sa mga nasa paligid ang umiling, na para bang halata ang sagot. Terena, malapit na siya. Oo, Little Ye, manatili kay Lin Feng. Sabi ni Yukon, tumango kay Lin Feng. Umalis siya kasama ang grupo ng mga tao. Yuye, Terena at salubungin natin siya. Sa sandaling iyon, isang binata ang dumating sa likod ni Yuye. Tumingin si Yuye kay Lin Feng at tumango si Lin Feng. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang, babalik si Yulin ngayon, pwede din natin siyang puntahan. Sabi ni Yuye, nakangiti kay Lin Feng. Nagulat si Lin Feng. Tila ang Yulin na ito ay may mataas na katayuan sa lipunan sa loob ng Yuklan. Maging ang mga Great Emperor ay dumating upang batiin siya. Nagsimula silang maglakad habang ipinaliwanag ni Yuye kay Lin Feng. Napakalakas ni Yulin. Siya ang pinakamahusay na deployment spellcaster ng clan, na napalino. Siya ay nagsasanay sa paglilinang sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kung hindi nahihirapan ang Yuklan, hindi na sana siya babalik. Hindi katakataka na binibigyang halaga siya ng Yuklan, kung siya ay isang mahusay na deployment spellcaster, naisip ni Lin Feng. Lin Feng, ikaw ay mula sa Dark Knight region, hindi mo pa narinig ang tungkol sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, sa palagay ko. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay nagsanay ng ilang tao na naging Great Deployment Masters, na tumutugma sa mga Saint Emperor sa mga tuntunin ng paglilinang. Para magsanay ng cultivation sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, hindi sapat ang pagiging isang makapangyarihang cultivator, dapat ay isa ka ring hindi ka panipaniwalang deployment spellcaster. Paliwanag niya. Naisip ni Lin Feng na hindi nakakagulat na ang Godly Clouds ang sentro ng kontinente at sila ang pinakamalakas na rehiyon. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay kamangha-mangha na mayroong Great Deployment Masters. Papalapit ng papalapit si Yulin sa pagiging isang dakilang iskolar. Ngunit may mga problema ang aming angkan, kaya hiniling namin sa Celestial Remarkable Deployment Ministry na ibalik siya sa amin pansamantala. Ibinalik din ni Yulin ng isang kaibigan kasama niya, isa rin siyang malakas na tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sa ganitong paraan, walang sino man ang maaaring magdulot ng banta sa atin. Bulong ni Yuye, naunawaan ni Lin Feng na ang tinutukoy niya ay ang Jing clan at ang iba pang dalawang clan. Naunawaan na ngayon ni Lin Feng kung bakit pumunta si Yukon at ang mga Great Emperor upang batiin sila. Si Yulin at ang kanyang kaibigan ay malamang na hindi pangkaraniwang mga tao. Ngunit ang Jing clan ang pinakamakapangyarihang angkan, kaya sa parehong antas, ang kanilang mga kabataang cultivator ay maaaring talunin ang mga kabataan ng Yukon. Ay malamang na may mga taong katulad ni Yulin, o mas malakas pa. Ang Godly Clouds ay may mga mahuhusay na individual na nagtatago, kaya sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, marami ang naglaban para sa supremacy, maraming mga henyo mula sa lahat ng dako sa kontinente ng Nine Clouds ang nagtipon sa Godly Clouds. Nandito na si Yulin. Sabi ng isang binata sa tabi ni Yuye ng sandaling iyon. Sa malayong kalangitan, lumitaw ang dalawang cultivator na nakasakay sa mga hayop. Ang mga hayop ay kamangha-mangha. Ang mga rhinoceroses na may dugo ng mga dragon na may dugo, makikita ng isang tao na sila ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan sa isang sulyap lamang. Ang dalawang cultivator na nakasakay sa kanila ay mukhang napakalakas. Sila talaga si Yulin at ang kanyang kapwa-disipulo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2097, Labanan sa Dilim. Si Yuye at ang lahat ay nanonood kay Yulin. Tumingin si Lin Feng sa mga binata sa tabi ni Yuye, napansin na ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang. Kapag hindi pa malaki ang pagkakaiba nila sa ibang tao, naiinggit sila, ngunit kapag malaki ang pagkakaiba nila sa ibang tao, tinitigan sila ng may paggalang at paghanga. Si Yulin ang pinakamalakas na binata sa kanilang clan sa mga tuntunin ng deployment spells at strength.
Tumiti si Yuye, kitang-kita ang kanyang paghanga. Yulin. Sa sandaling iyon, si Yukon at ang iba ay humakbang pasulong, at si Yulin at ang kanyang kaibigan ay bumaba mula sa langit. Itokon. Sabi ni Yulin kay Yukon, pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang kaibigan. Ito ang kapwa kong disipulo, si Sumo. Punting Sumo, maligayang pagdating sa aming Yuklan, ang iyong presensya ay nagdudulot ng liwanag sa aming hamak na tirahan. Nakangiting sabi ni Yukon. Tito Kon, masyado kang magalang. Para kaming magkapatid ni Yulin. Masaya akong tulungan siya. Mahinahong sagot ni Sumo. Masayang tumango ang mga miyembro ng Yuklan, natutuwang makita silang dalawa. Sa Godly Clouds o sa Dark Knight Region, iginagalang ng lahat ang mga henyo at mahuhusay na tao. Sa sandaling iyon, lumapit si Yulin kay Yuye at madaling ngumiti. Brother Yulin. Tumiti si Yuye, umabant siya ng ilang hakbang para batiin siya. Yuye, lalo kang gumaganda. Tumiti si Yulin. Umabant siya at hinaplos ang pisngi niya at ngumiti. Halika, Little Ye, ipapakilala ko sa iyo ang aking kaibigan, si Sumo. Brother Sumo, bati ni Yuye kay Sumo. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagpapahalaga at paggalang. Si Sumo ay kaibigan ni Yulin at dumating sa Yuklan, ibig sabihin ay napakatalino din niya. Alam niya kung gaano kalakas ang mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sinabi sa akin ni Yulin kung gaano kaganda ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngayong nakita kita, makokompirm ako. Sa kasamaang palad, walang gaanong kababaihan sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kung makakasama ka sa amin, maganda iyon. Sabi ni Sumo nang umiti pabalik sa kanya. Brother Sumo, nagbibiro ka. Hindi ako sapat na talented. Paano ako magiging miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry? Sagot ni Yuye. Hindi siya nagsisinungaling, dahil kahit na siya ay may talento, alam niyang hindi siya sapat na talento para maging miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang lugar kung saan makikita mo ang Great Deployment Masters. Ano man ang katayuan sa lipunan ng isang tao, talento ang pinakamahalagang bagay. Marami tayong mapapalitan this time. Baka bigla kang mag-improve at matugunan ang mga kinakailangan para makasali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Tumiti si Sumo. Nang marinig ni Yuye si Sumo, siya ay tuwang-tuwa at sinabi. Maraming salamat, kapatid na Sumo. Maaari tayong magpalitan ng kuro-kuro sa iba't ibang bagay, huwag lang sumuko sa kalagitnaan. Wala tayong panahon para umibig. Pabirong sabi ni Sumo. Naningkit ang mga mata ni Yukon, may gusto siyang sabihin, ngunit bamulong si Yulin, Tito Kon, hindi na siya teenager. Pambihirang talino si Brother Sumo. Dapat niyang pahalagahan ang pagkakataong ito. Okay, Yulin. Pagkatapos ay maaari kang tumulong. Nakangiting sabi ni Yukon. Gusto ni Yulin na kumilos bilang middleman. Siyempre, tumango si Yulin. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kina Linfang at Tantay sa tabi ni Yuye. Tanong niya, Tito Kon, hindi ko kilala ang 2 taong iyon. Galing din ba sila sa Yuklan? Bakit sila nakatayo malapit sa Little Ye? Hindi naman sila. Nagkakilala sina Linfang at Yuye sa Dark Knight Region, nagkita sila ng hindi sinasadya sa daan pabalik sa Godly Clouds. Dakilang iskolar ang kanyang guro, kaya sinabi ko kay Yuye na lumapit sa kanya. Sabi ni Yukon gamit ang telepathy. Ang kanyang guro ay isang dakilang iskolar. Si Brother Sumo ay naging isang dakilang iskolar noong siya ay 5 taong gulang. Si Uncle Kun, sa hinaharap, huwag mong hayaang makasama si Little Ye, kung hindi, hindi magiging masaya si Brother Sumo at baka masira ang lahat. Mukhang interesado si Brother Sumo kay Little Ye. Sagot ni Yulin. Siya ay mula sa Yuklan, umaasa siyang si Yuye ay makakapasok sa isang mas mahusay na clan. Si Sumo ay may talino, bawat bit ay kasing lakas ng kanyang sarili. Umaasa siyang magiging mag-asawa sila. Sige, mabuti. Sasabihin ko sa kanya na layuan siya, kung gayon. Tumango si Yukon. Wala nang idinagdag pa si Yulin. Hindi siya naglaan ng masyadong maraming oras kay Linfang. Kahit na ang Great Scholars ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa Yuklan, sa isang tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, hindi mahalaga ang isang Great Scholar, mayroon silang masyadong marami. Ang ilang mga tao doon sa parehong edad ay kasing lakas niya at dakilang iskolar na. Sa makatuwid, walang pakialam si Yulin sa pagiging dakilang iskolar ng guro ni Linfang. Kahit na dumating sina Sumo at Yulin, mayroon ding 3 kabataan na nag-uusap sa isang palasyo sa Jing Clan. Dumating na ba si Yulin? Tanong ng isa sa mga binata sa isang taong papasok sa main hall. Yulin at Sumo. Sagot ng lalaki. Mabuting magkaibigan sina Sumo at Yulin. Ngunit ang Yuklan ay masyadong walang muwang. Sa tingin ba nila ay mapipigilan nila tayong makuha ang kanilang deployment mine? Mahinahong sabi ni Jingyan. Siya ay may tiwala sa sarili, na parabang ang sitwasyon ay ganap na kontrolado. Brother, Yulin, ang maliit na batang iyon, ay sumalungat sa ating kapatid sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay walang magagawa laban sa kanya. Dapat natin siyang turuan ng magandang leksyon. Sabi ng isang binata na nakatayo sa mas mababang posisyon, nakangiti kay Jingyan. Siya rin ay mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry.
Ang Jing Clan at ang Yu Clan ay parehong pamilya ng deployment spellcasters, ang kanilang pinakanamumukod tanging mga inapo ay pumunta sa Celestial Remarkable Deployment Ministry para magsanay ng cultivation. Si Yulin at Sumo ay hindi madaling target. Dapat tayong maging mapagmatsyag. Huwag sirain ang mga plano. Sa kasamaang palad, hindi dumating ang aming kaibigan. Kung hindi, madali naming na-invade ang lahat ng deployment mine. Mahinahong sabi ni Jing Yan. Ginagawa niya ang lahat para makapaghanda para sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Dapat maging masaya tayo para sa kanya. Kung dumating siya, crush na natin lahat. Tumanggo ang lahat. Ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap ay napakahalaga para sa lahat. Ang mga pinakatanyag na tao sa buong kontinente ay naghahanda para sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Kasabay nito, bukod sa Jing Clan at Yu Clan, ang dalawa pang clan ay naghahanda na rin para sa kompetisyon sa mga deployment mine. Nagawa na nina Hao Qinglin at Tian Qi na makalusot sa mga grupong iyon. Ang mga angkan ay masaya na nakatanggap ng ilang tulong, at kasama ang mga henyo na kanilang inimbitahan, ang pagpapanatili ng kanilang mga minahan sa pagdeploy ay walang problema. Naunawaan nilang lahat na ang pinakamalaking kompetisyon ay sa pagitan ng Yu Clan at Jing Clan. Inaasahan lang nila na mapoprotektahan ng Yu Clan ang kanilang sarili at mapipigilan ng Jing Clan mula sa isa pang hakbang pasulong, kung hindi, ang Jing Clan ay magsisimula ring maglagay ng pressure sa kanila. Ang Jing Clan ay may ligaw na ambisyon. Alam iyon ng lahat sa Qingshan City. Lahat ng tao sa Qingshan City ay nagbigay pansin sa mga angkan na iyon, iniisip kung magtatagumpay ang Jing Clan. Matapos dumating sina Yulin at Sumo, huminto si Yuye sa paggugol ng oras kay Linfang. Minsan, nakita siya ni Linfang kasama si Sumo, ngunit isang bagong babae ang nagsimulang gumugol ng oras sa kanila. Yuzin. Kahit na si Yuzin ay hindi kasing ganda ni Yuye, siya ay medyo maganda rin, siya ay mukhang makisig at maislan, at napakamagalang din. Kinausap siya ni Linfang at napagtanto na wala siyang ganoong kataas na posisyon sa loob ng Yu Clan. Matapos bumalik si Yulin, nagbago ang mga bagay. Si Linfang ay hindi na maswerteng mahanap. Siyempre, walang pakialam si Linfang. Sa kabaligtaran, talagang nakita niyang mas palakaibigan si Yuzin. Siya ay mas mabait at mas tapat. Kapag walang alam si Linfang, direktang tinanong niya ito at palagi niyang sinasabi sa kanya ang mga bagay ng malinaw. Si Linfang, Tantay, at Yuzin ay naglalakad sa isang landas sa Yu Clan, at nabangga sina Yuye at Sumo. Nang makita ni Yuye si Linfang, tumanggo siya sa kanya at pagkatapos ay tumingin sa malayo at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Sumo. Siya ay mukhang labis na masaya. Narinig ni Linfang ang kanilang pag-uusap. Gusto ni Yuye na dalhin si Sumo sa deployment mine ng Yu Clan. Tila nakalimutan ni Yuye na nangako siya kay Linfang na dadalhin siya sa deployment mine ng Yu Clan. Siyempre, walang pakialam si Linfang. Nagmalasakit lang siya kay Mo Chen. Linfang, ano sa tingin mo? Tanong ni Yuzin, nakangiti kay Linfang at pinapanood ang dalawang taong dumaraan. Perpektong tugma sila. Si Sumo ay isang henyo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, at si Yuye ay napakaganda. Sila ay perpekto para sa isa't isa. Natural na sinabi ni Linfang. Akala nga niya ay bagay sila. Hihi, akala ko magseselos ka. Tumiti si Yuzin. Bakit ako magiging? Sabi ni Linfang, nagkibit balikat at kinurot ang pisngi ni Yuzin, na ikinamulan niya. Tumayo siya at sumulyap kay Linfang. Haha, mas nakakatawa ka kaysa kay Yuye. Tumiti si Linfang, habang naglalakad. Tumingin si Yuzin sa likod ni Linfang at bamulong. Anong klaseng lalaki ito? Maiintindihan mo na agad. Tumawa si Tantay, at sinundan ng malalaking hakbang si Linfang. Tumingin si Yuzin sa dalawang kaibigan at tumawa. Mabilis niyang naabutan ang mga ito at nagtanong. Linfang, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa deployment mine ng Yu Clan. Mahinahong sabi ni Linfang. Interesado siya sa deployment mine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2098, Deployment Battle. Sa Qingshan City, mayroong 4 na malalaking deployment mine. Ang dalawang pinakamalaki ay ang Jing Clan at ang Yu Clan. Maraming deployment stone ang hinukay doon. Minsan, may mga kakaibang deployment stone pa nga. Napakahalaga ng mga deployment mine sa mga pamilya ng mga deployment spellcasters. Kaya naman, ginawa nila ang lahat para protektahan sila. Ang Yu Clan ay walang exception. Sinundan ni Linfang si Yuzin, at kalaunan ay nakarating sila sa harap ng isang napakalaking minahan. Mayroong lahat ng uri ng kakaibang pormasayon ng bato na nabuo sa mga burol. Napagtanto ni Linfang kung gaano kalawak ang isang deployment mine. Ito ay karaniwang isang mahalagang hanay ng bundok. Kahit na pinoprotektahan ito ng malalakas na cultivator, may mga taong nakakalusot pa rin at nagnakaw ng mga bato kung minsan. Sa gayong mga magnanakaw, ang Yu Clan ay walang awa. Si Linfang ay nakatayo sa harap ng isang bundok ng mga bato, at inabot ang mga ito para hawakan. Ang ilang mga bato ay may mga marka, ang ilan sa mga ito ay parang buhay. Ang enerhiya ng kosmiko ay patuloy na nagsasala, at iyon ay 10% lamang ng mga bato na binibigyang kapangyarihan. Kakaiba. Paano sila nabuo? Bamantong hininga si Linfang. Maraming mahalagang mapagkukunan sa kontinente, tulad ng mga celestial medicinal herbs. Ang mga batong ito ay hindi gaanong kakaiba, ang mga ito ay medyo natural.
Siyempre, marami sa mga batong ito ay walang silbi. 10% lamang ng mga ito ang kapaki-pakinabang. Sagot ni Eugene. Talaga. Ang mga ito ay natural at ang ilan sa kanila ay may mga likas na marka ng pag-deploy. Kahit na ang mga marumi ay parang may deployment essence, kaya madaling magukit ng mga deployment marks sa kanila. Dahan-daang sabi ni Linfang. Tumiti si Eugene. Oo, maraming tao mula sa aking angkan ang pumupunta para magsanay ng cultivation dito at mag-aral ng deployment spells. Kasabay nito, ginagamit nila ang mga maruruming bato na iyon para pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Linfang, dadalhin kita sa pinakamalinis na deployment mine. Napangiti si Eugene. Hinawakan niya ang kamay ni Linfang at bumangon sa hangin. Pagkaraan ng maikling panahon, nakarating sila sa isang bahagi ng minahan kung saan napakayaman at makapalang mga cosmic energies. Nagkaroon ng lahat ng uri ng deployment stones dito. Ang ilan sa kanila ay tila buhay pa at may saganang sigla, na may mga likas na marka sa ilan sa kanila. Ang ilan sa kanila ay may mas mahusay na mga marka ng pag-deploy kaysa sa maaaring ukit ng isang dakilang iskolar. Maraming kakaibang bagay sa mundo ng paglilinang. Isip ni Linfang. Lumapit siya sa isang napakalaking itim na bato na may mga marka ng sibat. Naglalaman ito ng matinding dark cosmic energies, na umagos sa hangin sa paligid nito. Ang sibat ay natatakpan ng mga marka ng pag-deploy, mukhang buhay at totoo. Handa na itong gamitin para pag-aralan ang mga spell ng deployment. Gaano kagaling? Hinawakan ni Tantay ang deployment stone. Napangiti si Eugene. Ipinatong din niya ang kanyang kamay dito, at ang mga cosmic energies ay lumabas. Isang nakakatakot na matalim na chi ang bumungad kaagad. Pakiramdam ko ay maaaring sumabog ang deployment stone anumang oras. Gaano kalakas? Sa palagay ko, handa ang Yuklan na gawin ang lahat para protektahan ang deployment mine. Sabi ni Linfang. Talaga, ito ay lubhang mahalaga. Kung hindi, hindi tatawagan ng aking angkan si Yulin pabalik. Nais din nilang ibalik niya ang isang kaibigan. Hindi mananalo ang Jingclan. Sagot ni Eugene. Tumanggo si Linfang nang marinig niya ito. Mas magkakaroon siya ng pagkakataong makasama sila at palayain ng Jingclan si Mo Chen sa ganitong paraan. Linfang, ang iyong guro ay isang mahusay na iskolar, dapat ay magaling ka sa pag-deploy ng mga spell, di ba? Tanong ni Eugene, nakangiti kay Linfang. Na-curious siya. Okay lang ako. Nakangiting sabi ni Linfang at nagkibit balikat. Kinagat ni Eugene ang kanyang mga labi at nagtanong. Ano ang ibig sabihin ng akailang ako? Habang sila ay nag-uusap, biglang, ang sipol ng wind cutting ay dumating sa kanilang mga tainga. Sina Linfang, Tantay at Eugene ay tumingin sa malayo. Isang nakamamatay na enerhiya ang bumagsak sa himpapawid, na parang isang labanan ang nangyayari. Sinusubukan ng ilang tao na nakawin ang minahan. Biglang naliwanagan si Eugene at nagsimulang tumakbo. Halika, pumunta tayo at tingnan. Si Linfang at ang dalawa pa ay nagsimulang tumakbo sa direksyon ng pagsipot. Maraming tao ang nasa minahan. 2 tao ang nagkakaroon ng paputok na labanan sa sandaling iyon. Yulin. Si Linfang ay natulala. Nasa deployment mine din siya. Sino ang lumalaban kay Yulin? Si Jingran, isang napakalakas na binata mula sa Jingclan. Isa siyang eksperto sa deployment spells at mula rin siya sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang magagandang mata ni Eugene ay kumikislap habang nakatitig sa labanan. Ang dalawang cultivator ay hindi direktang nag-aaway, parehong nakatayo palayo sa isa't isa at gumagamit ng deployment spell para makipaglaban. Isang hakbang pasulong si Jingran at sumabog ang ilang bahagi ng deployment mine. Tapos, mabilis niyang ginalaw yung mga kamay niya, parang sumasayaw. Patuloy siyang nagukit ng mga bagay sa hangin gamit ang kanyang 5 daliri. Ang ilang nakakatakot na matalas na chi ay sumugod sa kalangitan, ang espada na si Chi ay naglabas ng mga tunog ng pagsipol at binaril si Yulin. Malakas na yumanig ang lupa at langit. Umiling si Yulin. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay at nagukit ng isang mahusay na spell ng pag-deploy ng proteksyon. Nagkaroon ng kalabog at dumadagandong na pagsabog ng magkasalubong ang kanilang puwersa. Mas maraming piraso ng bato ang sumabog at lumutang sa hangin. Haha, napakalakas ni Brother Yulin, gaya ng inaasahan. Sabi ni Jingran, tumawa ng magiting at malakas. Siya ay tumalon ng nakakabaliw at ang mga deployment stone ay patuloy na sumasabog. Ang mga marka ng deployment ay patuloy na nakikipag-ugnay sa isa pang nakapaligid sa kanya. Mamatay. Paputok na sigaw ni Yulin. Ang deployment mine ay patuloy na sumasabog. Ang alikabok ay patuloy na umaakyat sa langit. Isang ulap ng alikabok ang nakapalibot kay Yulin. Tumingin si Yulin kay Jingran ng malamig. Isang napakalaking gininto ang espada ang lumitaw at hinigop si Chi habang galit na sumisigaw si Yulin. Ang dambuhalang espada ay sumisipsip ng tila mga karagatan ng enerhiya. Ang mga pagsabog ay nagsimulang sumabog para dito habang ito ay nag-condense ng kapangyarihan. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay talagang lumikha ng mga nakakatakot na deployment spellcasters, naisip ni Linfang nang makita niyang nag-away ang 2 taong iyon. Ang kanilang deployment spells ay talagang kahanga-hanga. Parang hindi nila ginagamit ang sarili nilang lakas, dahil nasa deployment mine sila. Ito ay isang perpektong kapaligiran upang labanan ang paggamit ng mga deployment spell. Lalong tumindi ang labanan. Pinanood ni Linfang ang labanan ng may paghanga.
Akala niya, nag-aaral din ako ng deployment spells. Ang deployment cultivation ay tungkol sa deployment spells. Gayunpaman, hindi ako makakagamit ng mga deployment spell tulad ng magagawa nila. Ginagawa nilang mag-evolve ang kanilang deployment spells para maging direktang pag-atake. Maaari rin silang magsagawa ng iba't ibang pag-atake gamit ang mga deployment spell. Siyempre, ang lahat ng uri ng mga paraan ng pag-deploy ay nagpapakita ng homology at ang mga energies ay nagpapakita ng isologia. Kung ako ay nag-aral at sinubukang gawin ang aking makadiyos na kamalayan na tumutugma sa paglilinang ng deployment spells, magagawa ko rin ang parehong bagay at mag-cast ng deployment spells sa isang kisap mata. Ang panonood sa kanilang labanan ay nagpaunawa sa kanya ng maraming bagay. Alam din niya kung paano mag-deploy ng mga spell, ngunit iba ito sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay mga cultivator din, ngunit sila ay nagsasanay sa paglilinang sa ibang tradisyon. Ang deployment spells at cultivation ay sa panimula ay pareho. Naramdaman ni Lin Feng na kung maiintindihan niya ang mga spelling ng celestial deployment, magagawa rin niyang maging isang great deployment master, na naging isang Saint Emperor sa landas ng deployment casting. Si Jingran ba ang pinakamalakas na binata ng Jing Clan? Tanong ni Lin Feng. May impresyon siya na napakalakas ni Jingran, ngunit mas mahina pa rin siya kaysa kay Yulin. Hindi siya. Madaling maapi ni Yulin si Jingran. Gayunpaman, ang Jing Clan ay may nakakatakot na cultivator. Si Jingyan. Madali niyang apihin si Yulin. Sina Jingran at Jingyan ay parehong miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sila ang dalawang pinakamalakas na cultivator ng Jing Clan. Gayun din, si Jing Xiaoyu at ang iba pa ay napakalakas din. Kaya naman tumataas ang Jing Clan sa Qingshan City at gustong salakayin ang lahat ng deployment mine. Seryosong sagot ni Yuzin. Tumanggo si Lin Feng sa kanyang pangunawa. Kaya pala, ang Jing Clan ay mayroon ding ilang napakalakas na cultivator sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang mga taong iyon ay mga eksperto sa mga tuntunin ng deployment spells, kahit na mas malakas kaysa sa kanya. Maaari silang gumamit ng lahat ng uri ng kakaibang taktika sa labanan. Sige, tapos na para sa araw na ito. Malapit na tayong magpalitan ng pananaw, Brother Yulin. Sabi ni Jingran sa sandaling iyon, at pagkatapos ay kumaway siya tulad ng isang malaking bato. Napakabilis na lumipad ni Jingran, ngunit nakita niya si Lin Feng at ang dalawang iba pa, ngumiti siya ng may pagkakataon. Iniunat niya ang kanyang kamay na bumagsak sa dingding ng deployment mine. Umalangaw ang mga pagsabog at kumaluskos ang bato habang pinapayugyug niya ang buong minahan. Emph. Malamig na sigaw ni Tantay at tumalon pasulong. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yuzin ay nagbago ng husto. Hindi siya gumamit ng sarili niyang lakas, gumamit siya ng deployment spells. Pupunta ako. Tumalon si Yuzin sa harap ni Lin Feng at Tantay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagukit ng deployment spells. Kahit na ang kanyang deployment spells ay hindi kasing ganda ng kay Jingran, hindi siya isang kahihiyan sa Yuklan. Kumaway si Jingran, at isang napakalaking sibat ang bumaril sa kanya. Naglalaman ito ng lakas ng hangin na nagpadilim sa lahat ng bagay sa paligid habang papalapit ito sa kanya. Hinatak ni Yuzin ang mahabang mukha. Nag-condense siya ng kaunting lakas sa pagtatanggol upang makagawa ng isang deployment spell. Gayunpaman, sa parehong oras, inukit ni Lin Feng ang mga nakakatakot na intertwining deployment mark sa kanyang harapan. Naramdaman ni Lin Feng ang lakas ng deployment mine, ito ay isang perpektong lugar para sa deployment spells gamit ang deployment essence ng minahan. Isang paputok na lakas ang umabot kay Yuzin. Hinaranggan ng kanyang defensive deployment spell ang pag-atake, ngunit naputol ito sa parehong oras. Kasabay nito, biglang bumangon si Jingran sa hangin habang lumalabas ang lakas mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin si Jingran kay Lin Feng ng malalim. Kahit na si Lin Feng ay nasa likod ni Yuzin, alam ni Jingran na nakialam lang siya. Kailan pa nagkaroon ng ganoon kalakas na cultivator ang Yuklan? Ang ilan pang mga tao mula sa Yuklan ay namangha. Gaano kalakas? Paano naging napakalakas ng deployment spells ni Yuzin? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2099, Jing Xiaoyu. Si Yuzin ay natulala. Hindi niya ginawa ang deployment spell na iyon. Nanggaling ito sa likuran niya. Sigurado akong magkikita pa tayo. Sabi ni Jingran bago umalis. Sa ilalim ng kanyang mga paa, mas maraming deployment lights ang lumitaw, at siya ay kumislap palayo. Ang mga miyembro ng Yuklan ay hindi nag-abala sa paghabol sa kanya. Ang kanilang mga silweta ay kumikislap, at sila ay lumitaw sa paligid ni Yuzin. Yuzin, napakalakas ng deployment spell mo, sabi ng isang matandang lalaki kay Yuzin. Oo, kahit na hindi ito naiiba, hinaranggan nito ang pag-atake ni Jingran, gaano kalakas. Yuzin, hindi ka na namin ginugugol ng masyadong maraming oras at nagsanay ka ng husto para maging mas malakas. Sa hinaharap, bibigyan ka namin ng higit pang tulong. Sabi ng iba, si Yuzin ay nakaramdam ng kaba at nagulat. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit si Jingran ay napakalakas. Kung ang Jing Clan ay nakatuon sa atin, ito ay magiging mahirap. Talaga, si Jingyan ay nag-aaral din sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kahit na inimbitahan namin si Sumo na pumunta, hindi namin matiyak na ang Jing Clan ay hindi rin nagimbita ng sinuman. Magiging mahirap.
Ang mga tao ng Yu Clan ay mukhang kinakabahan at nasa ilalim ng pressure. Kinabahan sila na ang Jing Clan ay magtutuon ng pansin sa kanila. Dapat ba nating baguhin ang mga patakaran ng kompetisyon para sa mga deployment minahan? Labanan ng 5 tao. Sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkakataon na apihin ang Jing Clan. Kung tututukan nila tayo, magagamit natin ang ating buong lakas. Kung makikipag-ugnayan tayo sa dalawa pang angkan, magagawa natin silang apihin. Matapang na sabi ni Yulin. Kinilig ang lahat. Pagbabago ng mga patakaran. Iyon ay mapangahas. Ngunit ito ay isang magandang solusyon. Kailangan nating kausapin ang dalawa pang angkan. Kailangan nating maging malapit na magkamag-anak at umaasa sa isa't isa. Kung hindi tayo magkapit kamay at sirain tayo ng Jing Clan, ang susunod ay sila. Sabi ng isang miyembro ng Yu Clan. Tumanggo ang lahat at mabilis silang naghiwalay. Sinulyapan ni Yuya sina Linfang at Yuzin bago umalis. Si Linfang ay hindi mahalaga sa Yu Clan. Iginagalang nila siya, kaya kung dumating ang guro ni Linfang, makikinabang sila sa kanya. Kung hindi dumating ang kanyang guro, hindi mahalaga. Tumingon si Yuzin at tumingin kay Linfang, kumislap ang kanyang mga mata habang sinabi niya. Ngayon ka lang ba? Oo, tumanggo si Linfang. Hindi niya itinago ang katotohanan. Kung ang Yu Clan ay hindi umasa sa kanilang sarili upang apihin ang Jing Clan, si Linfang ay handang tumulong. At least, gusto niyang apihin ang Jing Clan hanggat kaya niya. Nang makita siya ni Yuzin na tumanggo, ngumiti siya at sinabi. Napakalakas ng iyong deployment spells. Sabi ko ayos lang ako. Tiba't balikat ni Linfang. Hindi niya talaga ito itinuturing na mahalaga. Hindi lang okay, bakit hindi mo sinabi sa kanila? Mas igagalang kanila. Nakangiting sabi ni Yuzin. Bakit kailangan ko pa silang maging magalang sa akin? Hindi ako mapalagay. Tumiti si Linfang. Hindi mo na kailangang sabihin sa kanila sa ngayon. Kung gusto kanilang bigyan ng resources, pwede mong kunin, at kung alam nila sa hinaharap na hindi ikaw iyon, pwede mong sabihin sa kanila na sinabi ko sa iyo na sabihin mo, para hindi na nila mabawi. Nakakatawa kang lalaki. Tumiti si Yuzin kay Linfang. Pero ngayon, naniniwala na ako sa iyo noong sinabi mong wala kang pakialam sa paglabas ni Yuyay kasama si Sumo. Hindi mo talaga isinasa puso. Mahinahong ngumiti si Linfang at sinabi. Bumalik din tayo. Sige. Tumanggo si Yuzin at umalis sila sa deployment mine. Sa sandaling iyon, sa labas ng deployment mine ng Yu Clan, may isang babaeng kalmadong nakatayo doon at nakatingin sa minahan. Simpleng puting damit ang suot ng babae, nakamakaway sa hangin. Siya ay tumingin simple at eleganteng, at medyo maganda. Siya ay talagang tumayo. Pambihira ang hitsura ng babaeng iyon, naisip ni Linfang nang makita siya. Huminto si Yuzin. Huminto rin sina Linfang at Tantay. Anong mali? Tanong ni Linfang sa kanya. Alam mo kung sino siya? Tanong ni Yuzin, nakangiti kay Linfang. Sikat na sikat siya. Sabi ni Linfang. Sikat siya kamakailan. Hinahangaan ko siya. Siya ay may talento at maganda, ngunit siya rin ay isang mapagmahal na babae. Nangako siya sa kanyang angkan na sasalakayin niya ang aming deployment mine. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Nakangiting sabi ni Yuzin. Nagulat si Linfang habang naiisip niya ang isang tao. Jing Xiaoyu. Tanong niya. Kilala mo rin siya? Tanong ni Yuzin, na nagulat sa kanya. Alam niya na si Linfang ay mula sa Dark Knight region, paano niya nalaman ang tungkol sa Qingshan City? Gaya ng inaasahan. Naisip ni Linfang. Si Jing Xiaoyu ang babaeng minahal ni Mo Chen. Dahil sa kanya, si Mo Chen ay nakulong sa itim na tore. Alam niya ba yun? Kung alam niya, isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at biglang nawala ang silwete ni Linfang. Nagulat si Yuzin. Tumitaw si Linfang sa harap ni Jing Xiaoyu sa di kalayuan. Itinaas ni Jing Xiaoyu ang kanyang ulo at mahinahong tumingin kay Linfang. Ang kanyang puting damit ay lumipad pa rin sa hangin. Mukha siyang walang ekspresyon. Jing Xiaoyu. Mabagal na tanong ni Linfang. Si Jing Xiaoyu ay humakbang pasulong at sinabi. Tumayo ka, tumiti si Linfang, ngunit hindi siya kumikibo, tahimik lang siyang nakatayo doon. Si Jing Xiaoyu ay bumangon sa lupa habang ito ay nanginginig ng malakas. Nanginginig ang buong minahan. Ang mga thread ng lakas ay lumitaw mula sa lupa at napuno ang hangin. Mag-ingat ka, sigaw ni Yuzin kay Linfang. Si Jing Xiaoyu ay isang henyo mula sa Jing Clan, at napakalakas. Kahit na hindi siya kasing lakas ni Jing Yan, na nag-aral sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, hindi siya mas mahina kaysa sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi siya sasaktan ni Linfang. Bulong ni Tantay kay Yuzin. Ha? Kumislap ang magagandang mata ni Yuzin. Tumingin siya kay Tantay at nakasimangot. Hindi siya nag-aalala na sasaktan siya ni Linfang. Minamaliit ba ni Yuzin si Linfang? Napakalakas ng kanyang deployment spells, ngunit isa rin ba siyang kamanghamanghang manlalaban? Si Jing Xiaoyu ay lumipad palayo habang ang isang napakalaking hola ay lumitaw sa paligid ni Linfang. Gumalaw muli si Jing Xiaoyu nang biglang lumabas ang mapanirang lakas mula sa lupa. Bumangon si Linfang sa himpapawid nang lumitaw ang isang sibat at bumaril patungo sa kanya. Lumipat pasulong si Linfang at nagpakawala ng mga cosmic energies, pinababa ang lahat. Kasabay nito, hinampas ni Linfang ng suntok ang hola at agad itong nawasak. Tumalon si Linfang patungo kay Jing Xiaoyu.
Bilang tugon, naglabas ng malakas na lakas si Jing Xiaoyu. Kasabay nito, ang nakakatakot na mga ilaw sa pag-deploy. Milky Way lace rating technique. Si Yu Jin ay natulala. Lumipat si Jing Xiaoyu patungo kay Lin Fang. Palapit ng palapit ang dalawa sa isa't isa. Ang mapanirang lakas ay patuloy na nagtitipon sa kanila. Gumapang ang kamay ni Jing Xiaoyu sa kalangitan at lumitaw ang isang kalawakan, na pinutol ang langit sa dalawa. Inilabas ni Lin Fang ang Holy Spirit Swords. Ang mga espada ay umiikot sa langit at biglang hiniwa ang lahat. Ang kalawakan ay hiniwa at nawala. Si Lin Fang ngayon ay may hawak na espada na sumisipsip ng lakas. Tumibok ang puso ni Yu Jin. Gaano kalakas? Ang mga kakayahan ni Lin Fang sa pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwala. Baka matalo pa niya si Yu Lin. Ang kakayahan ni Lin Fang sa pakikipaglaban ay nagbigay daan sa kanya na makipagkompetensya sa pinakamalakas na kabataan ng Yuklan. Sino ka? Tanong ni Jing Xiaoyu, nakatitig kay Lin Fang. Napansin niya na si Lin Fang ay napakalakas. Gusto mong salakayin ang deployment mine ng Yuklan? Tanong ni Lin Fang kay Jing Xiaoyu. Sumimangot si Jing Xiaoyu at sinabi, talaga, gagawin ko talaga. Hindi magpapakita si Mo Chen. Hindi ka kailangan ng Jing Clan. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Sumimangot si Jing Xiaoyu at mukhang kinakabahan. Magpapakita si Mo Chen. Kahit na lumaban ako hanggang kamatayan, ano? Hindi mo naiintindihan. Umalis ka ngayon na, sabi ni Lin Fang ng mahinahon. Masaya siya, walang alam si Jing Xiaoyu at handa pa rin siyang lumaban hanggang kamatayan. Tinitigan ni Jing Xiaoyu si Lin Fang at nagtanong, pipigilan mo ako? Talaga. Tumanggo si Lin Fang. Pipigilan niya ang Jing Clan, syempre. Hinatak ni Jing Xiaoyu ang mahabang mukha habang sinabi ni Lin Fang. Kahit sino mula sa Jing Clan ang pag-atake, hindi nila makukuha ang deployment mine ng Yu Clan. Hindi rin magpapakita si Mo Chen. Umalis ngayon. Paano kung magpakita siya? Malamig na sabi ni Jing Xiaoyu. Kung magpakita siya, tutulungan ko ang Jing Clan na nakawin ang deployment mine. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Pumunta at sabihin sa Jing Clan na kung hindi siya magpapakita, hindi lang nila magagawang nakawin ang deployment mine ng Yu Clan, ngunit hindi rin nila mapoprotektahan ang sarili nila. Nang marinig ni Jing Xiaoyu si Lin Fang, hindi niya naintindihan dahil hindi niya alam kung sino si Lin Fang. Hindi rin niya alam na magkakilala sina Lin Fang at Mo Chen. Bakit niya tutulungan ang Jing Clan kung lalabas si Mo Chen? At bakit niya nakawin ang deployment mine ng Jing Clan kung hindi lalabas si Mo Chen? Hindi naintindihan ni Jing Xiaoyu. Hindi rin maintindihan ni Yu Jin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2100, ang mabilis na espada ni Qing Shan. Umalis si Jing Xiaoyu. Pumunta siya sa deployment mine ng Yu Clan para makita si Mo Chen. Gayunpaman, hindi niya nabangga si Mo Chen, ngunit nakabunggo siya ng kakaibang tao, si Lin Fang. Sa kanyang pagbabalik sa Jing Clan, patuloy na iniisip ni Jing Xiaoyu ang sinabi sa kanya ni Lin Fang. Ano ang ibig sabihin nito? Kung magpapakita si Mo Chen, tutulungan niya ang Jing Clan. Kung hindi, tutulungan niya ang iba na nakawin ang deployment mine ng Jing Clan. Xiaoyu, isang medyo may edad na lalaki ang nagsalita sa sandaling iyon. Tiningnan niya si Jing Xiaoyu ng marahan. Gayunpaman, nilinggan siya ni Jing Xiaoyu na may yelong galit. Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Si Mo Chen ay hindi magandang kapareha para sa iyo. Hindi siya maglalakas loob na magpakita. Papatayin ng Yu Clan ang mga taong magtangkang nakawin ang kanilang deployment mine. Mahinahong sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, tiningnan lang siya ni Jing Xiaoyu ng malamig. Ngayon, nagpunta ako sa Yu Clan at may nabangga ako. Isang kakaibang tao. Walang emosyong sabi ni Jing Xiaoyu sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang binata, kakaiba siya. Sinabi niya sa akin na sabihin sa Jing Clan na sa araw ng deployment mine competition, kung si Mo Chen ay lalabas, tutulungan niya ang Jing Clan na nakawin ng deployment mine, at kung hindi samipot si Mo Chen, tutulong siya na nakawin ng iba ang minahan ng Jing Clan. Nang marinig iyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, sumimangot siya at sinabi, sino ang taong iyon? Hindi ko siya kilala. Napakalakas niya. Sana walang implikasyon. Malamig na sabi ni Jing Xiaoyu bago siya umalis. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang galit na galit, kumislap ang matatalas na ilaw sa kanyang mga mata habang bumubulong. Sa tingin ba ng Yu Clan ay mapipigilan pa nila tayong kunin ang kanilang deployment mine? Sa mata ng Jing Clan, ang deployment mine ng Yu Clan ay sa kanila na. Pagkaalis ni Jing Xiaoyu, umalis din sina Lin Fang at Yu Jin. Si Yu Jin ay nagtataka pa rin. Palihim niyang sinulyapan si Lin Fang. Bakit ka nakatingin sa akin? Tumiti si Lin Fang. Habang tinatitigan kita, hindi kita naiintindihan. Tama si Tantay. Malapit ko nang maintindihan. Tumiti si Yu Jin. Si Jing Xiaoyu ay isang henyo ng Jing Clan at napakalakas. Gayunpaman, sa harap mo, hindi siya mukhang malakas. Kung lalaban ka sa kanya sa araw ng deployment mine competition, sigurado akong madali mong nakawin ang sa kanila. At talagang sinadya mo ba ang sinabi mo kay Jing Xiaoyu? Ano ngayon? Nakangiting tanong ni Lin Fang. Kung magpakita si Mo Chen, tutulungan mo ba talaga ang Jing Clan laban sa tatlong angkan? Gagawin ko, sabi ni Lin Fang na tumatango.
Kung ganoon, sana ay hindi na magpakita si Mo Chen. Masayang ngumiti si Yuzin. Tiningnan siya ni Lin Feng ng kakaiba. Naniniwala ka ba talagang tutulungan ko ang Jing clan na nakawin ang 3 iba pang mga clans na deployment mine? Sabi ni Tantay, maiintindihan kita maaga o huli. Siguro gagawin ko, sabi ni Yuzin, na walang pag-aalinlangan na sagot na may bastos ng ngiti. Si Lin Feng, Tantay, at Yuzin ay bumalik sa Yu Clan. Ang Yu Clan ay tulad ng dati, naghahanda para sa deployment mine competition. Ang 3 angkan ng Qingshan City ay nagkaroon ng ilang pagkakataon upang kumilos, ngunit sa huli ay nakipagkompromiso sila. Ang kompetisyon. Sa bawat kompetisyon, magkakaroon ng 5 laban. Kapag may 3 nanalo, nanalo sila sa deployment mine. Ang mga taong nakipaglaban na ay hindi na makalaban muli. Iyon ay mabuti para sa Yu Clan, dahil kahit na ang Jing Clan ay malakas, wala silang gaanong henyo. Sa wakas ay dumating na ang araw ng kompetisyon para sa mga deployment mine. Ang lokasyon ay kung saan naroon ang 4 na deployment mine. Ang mga nanalo ay kukunin ang kontrol sa minahan ng natalo. Ang malalakas na cultivator ng Yu Clan ay nagtipon. Si Yulin at Sumo ang nangunguna sa grupo. Napakahalaga ng labanang ito para sa Yu Clan. Kung matatalo sila, mawawala ang kanilang deployment mine at ang Jing Clan ang magkokontrol dito. Yulin, Sumo, ikaw ang 2 pinakamahalagang elemento ng labanang ito. Sabi ng isang grupo ng matatandang lalaki kina Sumo at Yulin. Talagang mananalo tayo sa laban na ito. Tumanggo si Yulin. Sige, alis na tayo. Ang unang labanan ng Jing Clan ay higit sa deployment mine ng Feng Clan. Pumunta muna tayo sa Feng Clan para makita. Sabi ng isang elder. Ang grupo ng mga tao ay umangat sa hangin, ang mga tao ay nakatingin kay Yulin, Sumo, at Yuye. Nakamount sila sa mga unicorn at mukhang marilag. Sina Lin Feng, Tantay, at Yuzin ay sumusunod sa likuran nila. Napansin ni Yukon si Lin Feng at ang iba pa, kumislap ang kanyang mga mata at ngumiti siya. Lin Feng, batang lalaki. Nakasanayan mo na ngayong manatili sa Yu Clan. Sana ay inaalagaan ka ni Yuzin. Oo, magaling si Yuzin. Sabi ni Lin Feng, nakangiti at tumatango. Napakagaling. Napakaraming araw ka na rito. Nahanap mo na ba ang guro mo? Tanong ni Yukon. Malapit na, sigurado akong makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Sagot ni Lin Feng. Napakagaling. Sana may turo siya sa amin. Tsaka alam mo naman na ngayon ang deployment mine competition, maglalaban ang 4 na malalaking clan. Kaya ngayon maaari kang manood at matuto. Magalang na sabi ni Yukon. Hindi niya hinamak si Lin Feng, ngunit ang kompetisyon ay sa pagitan ng 4 na malalakas na grupo, kaya kumbinsido siya na si Lin Feng, na may alam ng ilang deployment spell, ay matututo ng ilang bagay. Iyon ang naisip ko, sagot ni Lin Feng. Hindi na nagsalita si Yukon at umalis kasama ang iba para sa Feng Clan. Sa deployment mine ng Feng Clan, maraming kinakabahan na tao. Dumating na ang mga miyembro ng Jing Clan. Bukod sa mga tao ng Feng Clan, may mga tagamasid mula sa lahat ng 4 na makapangyarihang clan. Ang pangalawang deployment mine na gusto ng Jing Clan ay ang Wen Clan. Gusto nila ang deployment mina ng lahat ng iba pang 3 angkan. Bukod sa mga clans, mayroong maraming malalakas na cultivator mula sa Qingshan City na dumating upang manood. Ang kompetisyon na ito ay magtatakda ng kapalaran ng Qingshan City. Si Hao Qinglin at ang kanyang grupo ay kasama ng grupo ng mga tao mula sa Feng Clan. Ang mga miyembro ng Feng Clan ay napakagalang kay Hao Qinglin at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, handa silang tulungan silang protektahan ang kanilang deployment mine. Sa sandaling iyon, lumakad pasulong ang malalakas na cultivator ng Feng Clan. Lumitaw ang ilang mga marka ng ilusyon sa kanilang paligid. Welcome sa deployment mine ng Feng Clan. Mangyaring umupo. Kumaway ang isang malakas na cultivator ng Feng Clan. Ang mga upuan ay tumaas sa hangin at lumipat sa isang perpektong pormasayon para sa mga tao na maupo. Bukod sa sarili nilang lakas, magagamit din nila ang kapangyarihan ng mga deployment mine. Pagkatapos ng araw na ito, ang deployment mine ay maaaring hindi nakabilang sa Feng Clan. Isang malakas na cultivator ng Jing Clan na mapanuksong sinabi sa sandaling iyon. Sino ang 5 mandirigma ng Jing Clan? Tanong ng malakas na cultivator ng Feng Clan. Ayon sa mga patakaran, dahil gumawa tayo ng konsesyon, kailangan mo munang pumili. Dahan-dahan ang sabi ng malakas na cultivator ng Jing Clan. Timang laban, hindi nila sasabihin kung sino ang lalaban. Kailangang piliin muna ng Feng Clan ang kanilang mga manlalaban. Ito ay magiging mahirap para sa kanila. Ang Jing Clan ay maaaring pumili ng kanilang mga manlalaban depende sa mga mandirigma na pinili ng Feng Clan. Hindi nagpakita sina Jing Yan, Jing Ran, at Jing Xiaoyu. Hindi sila mag-aaway dito. Wala silang pakialam sa Feng Clan. Nasa atin lahat ang pressure. Sabi ni Yukon kay Yulin at sa iba pa. Tumanggo si Yulin at sinabing, Uncle Kun, kung si Jing Yan at ang iba pa ay magpapakita sa ating battlefield, magiging mahirap ito, kailangan nating isuko ang ating deployment mine at subukang nakawin ang kanila. Sa tingin ko din, ang Jing Clan ay nag-imbita ng maraming napakalakas na tao. Handa silang gawin ang lahat para sa Jing Clan. Mahihirapan din ang Feng Clan na protektahan ang kanilang deployment mine. Mahinahong sabi ni Yukon.
Sinulyapan niya ang mga miyembro ng Jing Clan, mukhang kalmado sila at nakolekta, na parang kontrolado nila ang lahat. Mula sa araw na ito, magkakaroon ng napakalaking pagbabago sa Qingshan City. Napatingin ang lahat sa mga miyembro ng Fang Clan, nagtataka kung sino ang kanilang pipiliin. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang binata, nakasuot ng kulay abong damit at may espada sa likod. Mukha siyang simple at malinis. Gayunpaman, mukha siyang matalas na parang espada, na para bang walang makakapigil sa kanya. Sino ang taong iyon? Hindi ko pa siya nakita. Bulong ng ilang tao sa karamihan. Ang lalaki ay isang estranghero. Sumimangot ang ilang miyembro ng Jing Clan. Nakita na nila ang taong iyon noon, ngunit hindi nila matandaan kung saan. Kailangang manalo ang Jing Clan sa unang laban. Ang Jing Clan ay nagpadala ng isang malakas na cultivator na nakasuot ng sombrerong kawayan na dahan-dahang lumabas sa karamihan. Lumapag siya sa lupa ng deployment mine, mukhang mahiwaga. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang sombrero, inilantad ang kanyang nakamamatay na maputlang mukha. Ang mabilis na espada ni Qingshan. Nang makita siya ng karamihan, napangiwi sila. Ang talagang maputlang binata ay isang bayani sa bayan, isang nakakatakot na cultivator ng espada. Ang mabilis na espada ni Qingshan ay isang kinatatakutang cultivator ng espada sa Qingshan City. Ang kanyang mga pag-atake ng espada ay walang katulad na mabilis. Napakakaunting tao ang maaaring mag-imbita sa kanya, ngunit nagawa ng Jing Clan. Nang makita siya ng mga miyembro ng Fang Clan, kinakabahan silang sumimangot. Ang layunin ba ng Jing Clan ay talagang ang Yu Clan?